Mga idolo, LeBron James mukhang mag-hit jersey ulit. Kasama niya si Giannis Antetokounmpo at si Coach Erik Spoelstra. Habang tila lumalamig ang usapan tungkol sa Golden State Warriors, mas umiinit naman ang posibilidad ng reunion sa Miami Heat. Pero posible nga ba talaga ito? At kung mangyari, magiging championship favorite ba agad ang Heat? Huwag kayong aalis dahil sa video na ito, aalamin natin kung bakit ito ang pinaka-wild pero pinaka-interesting na senaryo sa NBA ngayon. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Ngayong video, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamainit at pinaka-controversial na NBA rumors ngayon. Hindi pa ito opisyal mga idolo, wala pang konfirmasyon. At syempre, maraming pwedeng magbago sa mga susunod na araw o linggo. Pero habang dumarami ang mga haka-haka tungkol sa susunod na hakbang ni LeBron James, isang team ang paulit-ulit na lumalabas sa usapan, ang Miami Heat. At ang mas nakakagulat pa, hindi lang basta Miami ang pinag-uusapan. May mga fans na nagsasabi na kung sakaling mangyari ito, pwedeng maging mas malakas pa ang Heat kaysa sa inaasahan ng karamihan. Kaya ang tanong ngayon ay simple pero mabigat. Bakit parang Miami ang pinaka-logical na destination ni LeBron? Bakit tila lumalabo ang Warriors? Sa mga nakaraang linggo, maraming fans ang naniwalang pwedeng maging landing spot ni LeBron ang Warriors. At totoo naman, may sense din iyon sa papel. Imagine mo na lang, LeBron James sa isang team na may championship experience, may culture ng winning, at may mga veteran na alam kung paano manalo sa pressure moments. Sa unang tingin, parang perfect fit talaga. Pero habang tumatagal, mas lumalabas na hindi ganong kadali ang sitwasyon. Una, ang Warriors ay may sarili ring timeline. May mga core players silang kailangan i-manage, may salary cap concerns, may roster balance issues, at higit sa lahat, hindi basta-basta nagkakaroon ng malaking superstar move sa NBA nang walang kapalit. Kadalasan, kapag may isang malaking pangalan na papasok, may isa o dalawang malaking pangalan din kailangan umalis. At doon magiging komplikado ang lahat. Pangalawa, may mga ulat at usapan na hindi lahat ng trade scenarios ay natutuloy agad. Minsan, akala ng fans sure na ang isang move, pero biglang nagbabago ang lahat dahil sa cap space, contract, o kaya naman ay dahil hindi nagkakasundo ang dalawang panig. Kaya habang lumilipas ang oras, mas maraming fans ang nagsisimulang magtanong, kung hindi Warriors, saan nga ba pupunta si LeBron? At dito na pumapasok ang Miami Heat. Kung iisipin mo ng mabuti, may sense talaga ang Miami. Hindi lang ito dahil sa nostalgia. Hindi lang ito dahil sa dating championship run. May mas malalim na dahilan kung bakit maraming fans at analysts ang naniniwalang ito ang pinaka-natural na destinasyon. Una, kilala na ni LeBron ang buong organisasyon. Hindi ito bagong environment. Hindi ito bagong sistema na kailangan niyang aralin mula sa simula. Alam na niya kung paano gumagana ang Heat culture. Alam niya kung gaano ka-strict ang standard ng prangkisa. Alam niya kung gaano kaseryoso ang team pagdating sa conditioning, discipline at accountability. Pangalawa, alam na rin niya kung paano magtrabaho si Erik Spoelstra. At ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakalakas ng rumors na ito. Hindi lang basta coach si Spoelstra, isa siya sa pinaka-respected na tactician sa buong NBA ngayon. Marunong at magaling siyang mag-adjust, marunong siyang magbasa ng matchup, at marunong siyang mag-maximize ng superstar talent nang hindi sinisira ang team structure. Ibig sabihin, kung sakaling bumalik si LeBron sa Miami Heat, hindi na sila magsisimula sa zero. May history na sila, may trust na sila, may championship DNA na sila, at sa NBA, malaking bagay iyon. Pero bago ang lahat mga idolo, balikan natin ang kasaysayan ni LeBron sa Miami Heat. Balikan natin ang panahong mula 2010 hanggang 2014. Ito ang era ng maraming fans ang nagsasabing isa sa pinaka-dominant na run sa modern NBA history. Sa 4 na season ni LeBron sa Miami, 4 na sunod na NBA Finals, 2 NBA Championships, 2 Finals MVP, 2 regular season MVP. Hindi lang iyon basta magandang resume. Iyon ay patunay na kapag nasa tamang environment si LeBron, kaya niyang dalhin ang isang prangkisa sa pinakamataas na level. Sa Miami rin naging mas polish ang laro niya. Mas naging efficient siya sa scoring, mas naging matalino siya sa decision making, mas naging consistent siya sa depensa, at mas naging complete player siya overall. Marami ring Heat fans ang naniniwala na iyon ang pinakamagandang version ng karir ni LeBron. Hindi lang dahil nanalo siya,
kundi dahil doon niya pinakita kung gaano siya kalakas kapag superstar talent ay sinamahan ng elite system, elite coaching at elite accountability. Kaya kung may isang team man na may emotional at basketball connection kay LeBron, iyon ay walang iba kundi ang Miami Heat. At ngayon mga idolo, pag-usapan natin ng pinaka-exciting na bahagi ng usapan. Wala pang opisyal na nangyayari, pero kung sakaling mangyari ang ganitong klase ng move, automatic na magiging isa ito sa pinakamalalaking super team scenario sa modern NBA. Isipin mo ang lineup, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, kasama ang kasalukuyang core ng Miami Heat. Sa papel pa lang, sobrang nakakatakot na. Bakit? Dahil magkaiba sila ng strength pero sobrang bagay ng kanilang skill set. Si Giannis ang pressure sa loob. Si LeBron ang utak ng opensa. Si Giannis ang downhill force na kayang sumira ng depensa. Si LeBron ang floor general na kaya magbasa ng buong court sa isang tingin lang. Kapag nagsama ang dalawang ito sa transition offense, halos imposible silang pigilan. Isang rebound lang, isang steal lang, isang mabilis na outlet pass lang. At biglang may dalawang malalaking katawan na rumaraga sa papunta sa basket. Sa ganitong setup, hindi mo na kailangan pilitin ng opensa. Natural na lalabas ang points. Natural na lalabas ang mismatches. Natural na mapipilitan ng kalaban na mag-adjust. At kapag ang kalaban ang laging nag-a-adjust, ibig sabihin ikaw ang may control sa laro. At mga idolo, isa rin ito sa dahilan kung bakit maraming fans ang sobrang excited sa ganitong senaryo. Kung sakaling mapunta si LeBron sa team na may Giannis Antetokounmpo, malaking bagay iyon para kay Giannis mismo. Bakit? Dahil hindi na niya kailangan gawin ng lahat. Sa maraming season, sanay tayo na si Giannis ang pangunahing source ng offense, pressure, at physical dominance ng team niya. Pero kung may LeBron na kasama, mas bababa ang burden sa kanya. Mas makakapag-focus siya sa pagiging elite scorer. Mas makakapag-focus siya sa depensa. Mas makakapag-focus siya sa rim pressure at rebounding. Samantalang si LeBron ang bahala sa spacing, playmaking, at late game decision making. Ibig sabihin, mas magiging efficient ang role ni Giannis. At kapag ang isang superstar ay mas naging efficient, mas lalong tumataas ang ceiling ng team. Hindi na kailangan pilitin ang bawat possession. Hindi na kailangan i-overload ang isang player. Mas balance ang opensa, mas dangerous ang rotation, at mas mahirap hulaan ang magiging atake ng Miami. Pero ito ang pinakamaganda mga idolo. Ang ating kababayan na si Erik Spoelstra ang pinakamalaking X-factor dyan. Kung may isang tao na sobrang importante sa usapang ito, iyon ay si Erik Spoelstra. Maraming pansang nakatingin lang sa players, pero sa totoo lang, ang coach ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagiging successful ang isang super team. At si Coach Erik Spoelstra, isa siya sa pinakamahusay sa buong liga. Hindi lang siya magaling sa X and O's. Magaling din siya sa managing personalities. Magaling siya sa pag-a-adjust ng system depende sa roster. At magaling siya sa paggawa ng best version ng mga superstar. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng chemistry angle sa pagitan niya at ni LeBron. Hindi na nila kailangan magpakilala sa isa't isa. Hindi na nila kailangan maghanap ng rhythm mula sa umpisa. Alam na ni LeBron kung paano maglaro sa ilalim ng system ni Spo. At alam na ni Spo kung paano ilagay si LeBron sa mga sitwasyong pinaka-epektibo siya. Sa NBA, malaking advantage ang familiarity. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay isang player na kasing galing ni LeBron. Kapag may trust na sa pagitan ng superstar at coach, mas mabilis ang adjustment, mas mabilis ang chemistry, at mas mabilis ang pagbuo ng winning identity. Kung sakaling mangyari ang ganitong klase ng move, hindi lang stars ang mahalaga. Importante rin kung paano bubuuin ang buong rotation. Dahil kahit gaano kalakas ang top 2 or top 3 players mo, kung mahina ang supporting cast, mahihirapan ka pa rin sa playoffs. Kailangan ng Miami ang mga sumusunod. Una, shooting. Kailangan nila ng mga players na kaya magbukas ng floor. Kapag may LeBron at Giannis sa loob, kailangan mo ng mga shooters sa paligid nila para hindi magsiksikan ng depensa. Pangalawa, perimeter defense. Kailangan nila ng mga wings na kayang bantayan ng malalakas na guards at scorers ng kalaban. Pangatlo, bench depth. Sa playoffs, hindi lang starters ang mahalaga. Kailangan mo ng second unit na hindi agad bumabagsak kapag nagpapahinga ang stars. At pang-apat, health. Ito ang pinaka-importanting factor sa lahat. Dahil kahit gaano kaganda ang pangalan sa papel, kung hindi sila healthy sa tamang oras, wala ring saysay ang lahat. Mga idolo, kung sakaling mangyari ang reunion na ito, naniniwala akong agad magiging isa ang Miami sa pinakamalaking banta sa Eastern Conference. Hindi lang dahil sa talento, kundi dahil sa experience, leadership,
winning culture, at championship mindset. Sa ganitong setup, hindi lang sila basta nagiging competitive. Pwede silang maging isa sa pinaka nakakatakot na team sa buong liga. Pero kailangan natin maging realistic. Hanggang wala pang official announcement, rumor pa rin ito ha? Speculation pa rin ito. At sa NBA, isang araw lang pwedeng magbago ang lahat. Isang trade, isang injury, isang decision mula sa front office, at biglang iba na ang buong direksyon ng liga. Kaya habang wala pang final word, ang pinakamagandang gawin ay bantayan ang mga susunod na galaw ng teams at ng mga superstar na involved sa usapan. Pero kung tatanungin mo ako, kung may isang team na may pinaka-logical na chance para sa isang LeBron reunion, Miami talaga ang isa sa pinakamalakas na pangalan. Dahil may history, may coach, may culture, at mas basketball fit. At sa NBA, minsan hindi lang talent ang nagdidikta ng destiny. Minsan, ang tamang environment ang nagiging susi para sa isang bagong championship run. Kayo naman mga idolo, ano ang tingin ninyo? Mas gusto ba ninyo makita si LeBron James na bumalik sa Miami Heat? Sa tingin ba ninyo, bagay ba talaga siya kay Eric Spoelstra at sa Heat culture? At kung magsama talaga ang Giannis LeBron sa Miami Heat, magiging unstoppable ba ang Miami? I-comment ninyo ang inyong prediction sa baba. Gusto kong malaman ang opinion ninyo kung saan dapat mapunta si LeBron at kung anong team ang pinakabagay sa kanya ngayon. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel. Pindutin na rin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa pinakabagong NBA news, trade rumors at basketball analysis. Maraming salamat sa panonood mga idolo. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlights in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.